Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sunilay na. Ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsingawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapanalig, manalangin tayo sa banal na misang ito para sa ating mga kapatid na nasalanta at apektado ng kasalukuyang kalagayan ng ating panahon. Nawa sila ay gabayan at tulungan ng Diyos at tuluyang ilayo sa lahat ng kapahamakan. Manalangin din tayo mga kapanalig sa ating mga kapatid na may mga karamdaman, miyembro ng ating mga pamilya, lahat ng mga nasa kanilang tahanan, gayon din sa mga pagamutan. Ngayong araw mga kapanalig ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena, ang tinaguriang apostol ng mga apostoles. Sa araw ding ito ang pasisimula ng pagbisita ng pilgrim relic and image ni Saint Titus Bransma, isang karmelitang pari na namuhay sa katotohanan, nagpahayag ng katotohanan para sa kaharian ng Diyos at para sa sambayan ng kanyang pinaglilingkuran. Kaya naman mga kapatid, manalangin tayo sa ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inatas na iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay, pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa namin si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang naghahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad, ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ko ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na. Libingan niya iyong nakita. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?
Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin, Guro. Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon, at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig, sa pagdiriwang natin ngayon ng banal na misang ito, tayo ay natitipon upang gunitain ang dalawang natatanging saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Gaya ng ating nabanggit, ngayon ay pinagdiriwang natin at ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Tinaguri ang apostol ng mga apostoles. At ngayon nga po ay dinala at bumisita ang relico at ang pilgrim image ng isang bagong santo, Karmelitang santo na si San Titus Bransma. Siya po ay isang martir at tinatawag nating proclaimer of the truth. Dahil siya po ay pinatay, siya po ay hinuli ng mga Nazi dahil kanyang isiniwalat ang katotohanan ng kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ng isang mabuti at napakagandang paraan ng pag-ibig ng Diyos at hindi ng karahasan. At binanggit natin si Maria Magdalena bilang saksi ng muling pagkabuhay ni Kristo at narinig natin mga kapanalig sa ating ebanghelyo sa araw na ito, si Maria Magdalena ang unang nakakita ng bakanting libingan. Siya rin ang unang nakainkwentro ng muling nabuhay na si Jesus na ating Panginoon. Sa kabila ng lungkot at pag-aalinlangan, nagtagumpay ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. At dahil sa kanyang tapat na pagsunod dito, siya ay piniling maging unang tagapagdala ng mabuting balita, ng mabuting pagkabuhay, ng muling pagkabuhay, ang katotohanan ng magandang balita at pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi ba't napakalalim na paanyaya ng Panginoon sa atin ang pamamaraang ito na ating narinig at nasaksihan sa Ebanghelyo. Sapagkat ating narinig ang isang babae sa panahon nila, o panahon ni Jesus, nila Maria Magdalena, ay walang silbi at walang boses sa lipunan. Ngunit ginawang sugo ng katotohanan ng buhay at pag-ibig ng Diyos ang isang walang silbi at walang papel, boses sa lipunan. Anong ibig sabihin nito, mga kapanalig? Katotohanan ng kamatayan ay napagtagumpayan at katotohanan na ang dilim ay pinawi ng liwanag ng Diyos. Isang liwanag kung saan masasabi natin na hindi pinipili ng Diyos ang pagpapahayag ng katotohanan at liwanag. Tayong lahat, anuman ang ating katayuan, anuman ang ating kalagayan, tayo ay nagdadala ng liwanag at katotohanan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Katulad ni Maria Magdalena, si San Titus Bransma ay naging matapang sa pagdadala ng katotohanan ito. Ngunit sa gitna ng panlilinglang at takot ng makabagong panahon, kasabi ko nga kanina, siya ay hinuli ng mga Nazi, bagamat siya ay hindi Hudyo, at sinunog sa concentration camp dahil nagsalita si Titus tungkol sa katotohanan. Kaya tinaguri ang bearer of truth, ang santong ito, ang bagong santong ito ng ating simbahan. At
mamamayan sa kanilang kapanahunan. Siya po ay isang taga-Netherlands at ipinahayag niya bilang journalist ng isang publication o news publication sa kanilang kapanahunan ang mga maling gawi, ang hindi makatao na mga bagay sa kanilang kapanahunan, dala ng mga diktatoryang Nazi. Kaya naman sa halip na sumuko at magtago na lamang, ipinahayag niya ang katotohanan ito. At ito po ang mensahe sa atin ng Panginoon sa araw-araw. Maraming hindi totoo sa ating buhay, sana ay maging matapang tayo na harapin. At si San Titus Brandsma, ang isa sa maraming santo na pwede nating lapitan, hingan ng tapang upang mabuhay tayo sa katotohanan. May mga maliliit na bagay sa pamilya na hindi totoo na ating dinaranas, hindi natin kayang sabihin sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, ang mga maliliit o mga bagay na ito at nais nating mabuhay sa katotohanan. Humingi tayo ng tulong sa Diyos, sa tulong gabay ni San Titus Brandsma upang sa gayon magkaroon tayo ng pusong matapang na magpahayag ng katotohanan gaya ni Magdalena at ni Titus sa kanilang mga panahon. Ang kanyang sinulat, ang sinulat ni Titus Brandsma, sabi niya, "He who wants to win the world for Christ must have the courage to come into conflict with it." Ang mga bagay na pangyayari sa ating buhay, hindi natin dapat tinatakasan, hindi natin tinataguan. Tayo ay humarap sa katotohanan sapagkat ika nga, maililigtas tayo ng katotohanan ito sa ating buhay. Mga kapatid, ang tunay na tagapagsunod ni Kristo ay hindi pumapayag sa kasinungalingan. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi lumalayo sa katotohanan, kahit na ito ay magdulot ng maraming pag-uusig. Ngayong araw, habang ginugunita natin ang dalawang saksi na muling pagkabuhay ni Kristo, ang babaeng unang sinugo ni Kristo at ang Karmelita na pari na nag-alay ng buhay alang-alang sa katotohanan, tayo rin ay inaanyayahang magpahayag, magsalita, maglingkod, maging tapat sa katotohanan. Hindi ito madali sa ating mundo, lalo na sa kapanahunan natin ngayon. Sa mundong punong-puno ng tinatawag nating fake news sa social media. Mga takot, mga kompromiso. Kapag nariyan ang mga malalaking tao, takot tayo magsalita ng katotohanan. Ayaw natin na masaktan ang bawat isa o ang pamilya sapagkat tinatakot tayo ng maraming tao at bagay sa ating paligid. Madalas ay mas madali ang manahimik. Ngunit sa pananampalataya, hindi sapat mga kapanalig ang pananahimik. Kailangan nating tumindig, magsalita at magmahal sa ating sarili at sa Diyos. Katulad nila Maria Magdalena at ni San Titus Brandsma. Sa huli mga kapanalig, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang paanyaya na tuwing tayo'y nagsasabi ng totoo, tumatayo para sa tama, at nagsisilbing liwanag sa gitna ng dilim. Tayo mismo ang nagpapatuloy sa mensahe ng muling pagkabuhay. Mga kapanalig, maging katulad sana tayo ni Maria Magdalena, na unang nagpakita sa muling nabuhay na agad na ibinahagi ito sa tanan. Maging katulad sana tayo ni San Titus Brandsma na hindi natakot mamatay alang-alang sa katotohanan ng Ebanghelyo. Sapagkat humihingi tayo ng katotohanan sa Diyos, ipaglaban natin ang katotohanan ito. Humihingi tayo ng katotohanan ng kagalingan at pagmamahal sa mga karamdaman na meron tayo sa ating mga mahal sa buhay na may mga pinagdaraanan. Sana ipahayag natin ito sa isang makatotohanan na pag-ibig at pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Harinawa. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus na muling pagkabuhay. Nawa ang maluwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan ng pagbabago sa buhay natin at
sa ating buhay at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naranasan ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus na aming manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, atin ngayong dasalin ang mga kahilingan mula sa ating mga puso para sa Panginoon, lalo't higit yaong may mga karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, tanggapin nawa namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay sa hinaharap sa piling mo. Hinihiling namin ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda ngayon si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita, yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan.
sa pagkakaroon ng kaanib ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyo'y pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Jose ang kayang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kaysa ni Maria Magdalena, kaysa ni San Titus Bransma, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostoles, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging suminyo. At sumaiyo rin. Mga kapanalig, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Inang kapayapaan. Mga kapanalig, ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Kita ni San Titus Brandsma. Diyos na aming Ama, ang iyong lingkod. Si San Titus Brandsma ay masigasig na naglingkod sa iyong ubasan at ibinigay ang kanyang buhay ng malaya dahil sa kanyang pananampalataya sa iyo. Sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin, humihingi kaming iyong awa at tulong. Hindi tumanggi si San Titus nang humingi sa kanya ng tulong ang iyong mga anak. Sa kanyang pangalan, lumalapit kami sa iyo kasama ang aming mga pangangailangan. Banggitin ang iyong mga intensyon. Panginoon, tulungan mo kaming palaging tularan ang dakilang pananampalataya, mapagbigay na pag-ibig at nagniningas na sigasig at pag-asa ni San Titus. Nagpapasalamat kami sa iyong pagluwalhati sa iyong lingkod na si San Titus.
Sa pamamagitan ng pagtatanggol sa katotohanan, nagsumikap siyang luwalhatiin ka. Amen. Maria, Ina ng Carmelo, ipanalangin mo kami. San Titus Brandsma, Karmelitang Martir, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, na kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, bago ang huling pagbabasbas, ay manalangin tayo para sa ating mga kapatid o sa ating mga karamdaman. Kayo pong mga nakikinig, kasama natin dito sa studio, kung mayroon po kayong mga kahilingang kagalingan, sabay-sabay po tayong manalangin at hipuin po natin ang mga parte ng ating katawan upang yung may mga karamdaman, upang sabay-sabay nating hilingin sa Diyos ang kanyang mapagpalang pagpapagaling. Panginoong Hesus Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magili mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mo maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Ilang patalastas lang po mga kapanalig, sa darating po na ika-27 ng Hulyo, ating ipagdiriwang ang araw ng ating mga lolo at lola, ang haligi ng ating pamilya at ng kultura. Inaanyayahan ang lahat na mag-alay ng ating mga panalangin para sa kanila at dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Makipag-ugnayan lang po sa Religious Department, tumawag lamang po sa 8925-7931, local 129-131-137, o mag-text po sa numerong 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Alinahe. Mga kapanalig, maraming salamat po at inaanyayahan pa po namin kayo para dumalaw po sa pilgrim relic at image ni Titus Brandsma dito po sa ating himpilan sa Radyo Veritas. Mananatili po rito ang kanyang pilgrim relic at image hanggang sa Sabado po, Hulyo 26. At manalangin tayo upang tulungan tayo sa ating mga pangangailangan, gayon din sa katotohanan na nais nating maipahayag sa ating sarili, sa bawat isa at sa ating lipunan. Maraming salamat po mga kapanalig. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming galing.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.